mga aktibidad na nakalatag para po sa ating mga veterano as well as sa ating araw po ng kagitingan. Nasa kabilang linya na po natin si ASEC Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng PIVAO. Magandang umaga po, ASEC. Welcome po sa Straight to the Point. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ASEC, ano yung una nating katanungan? Gusto nating ma-enlighten yung ating mga listeners, especially yung ating po mga kabataan. Ano po ba ang kahalagahan ng Araw ng Kagitingan at ito pong ating Philippine Veterans Week? Ang kahalagahan ng pag-alala sa ating mga veterano ay para sa mga kabataan natin ang pagparangal at ang sakripisyo sa bayanihan at pagmamahal sa bayan ng mga veterano ang dapat natin ipamana sa mga susunod na mga henerasyon para magmahal sila sa bayan, pagserbisyo para sa kapwa Pilipino at maging isang mabuting Pilipino. Ano po ba ang kaibahan, ASEC, ng Araw ng Kagitingan dito po sa ating Philippine Veterans Week? Ang Araw ng Kagitingan ay lagi nating dapat isapuso sa diwa kasi ito yung nagbigay sa atin ng kalayaan at kapayapaan at kasarinlan. Lalo na yung nakilapaglaban nung pangalawang digmaan, yung World War II. Madaming mga Pilipino nagbuwis ng buhay, nagsakripisyo at may mga kwento ng kagitingan para mabigyan tayo ng kalayaan. So yan ang importanteng dapat nasa isip natin. ASEC, ano-ano po ba yung mga aktibidad na isasagawa ngayon pong Philippine Veterans Week? Kasi I believe ngayon pong araw ang pag-uumpisa po niyan. Opo, may po kami ngayon, yung sunrise ceremony. Ito yung umpisa ng celebration ng Veterans Week. Dito po yan sa Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, yung Tomb of the Unknown Soldiers. Ang guest of honor po namin ay si General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army. Siya nagbigay ng pambungad na salita para sa umpisa ng ating celebration. Celebration ng Veterans Week. Tapos, mamaya, may replaying. Pagkatapos, diretso kami sa Fort Bonifacio Grandstand, yung Hunters ROTC Grandstand na tinatawag, para magbibigay pugay yung mga kawal sa mga veterano. May passing review, may honors na ibibigay, parang respeto ng mga kasulukuyang sundalo sa mga dating nagsilbi sa bayan. Meron po ba, ASEC, na mga espesyal na mga parangal o pagkilala po para sa ating mga natitirang veterano ng World War II at iba pa pong mga labanan? Yung January 27, merong tinatawag na US Congressional Gold Medal Award. Yan, 43 na mga veterano o kanilang mga mabuhay na kamag-anak ay binigyan ng Congressional Gold Medal Award. Ito yung pinakamataas na award na binibigay ng US Congress sa mga taong tumulong sa kanila, pag-unlad at pag-sakripisyo sa kanilang mga interes. How about Tapos meron kaming yung tinatawag namin Freedom March. March 1 and 2 yan. Po. Yung buong 160 kilometers na nilakad ng mga nag-surrender na mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo ay tinrace ng mga nag-participate sa itong Freedom March nito. 2 araw po ito. Merong mga sumaling mga marathoners, buong stretch ng 160 kilometers tinakbo o lakad nila. Meron namang sumali mga segment runs lang. Ito ay parang paramdam
sa mga sumali yung hirap na ginawa ng mga Hapon sa mga nag-surrender na mga kawal natin. Na madami po ang nalagas dito at doon sila kinulong sa Kapas kulungan ng Kapas Tarlac concentration camp na madami rin po ang nalagas. So ayun, yung parang pakita natin na isang bibigay tayo ng honor at respeto dun sa mga sundalong namatay at na bihag ng panahon na yan. So meron rin po tayong mga programa, yung meet and greet po yun. May isang eskwelahan, yung West Bugkutan National High School, nagpadala ng 20 estudyante at may mga guro yung tinatawag namin talakayan sa mga veterano. Kwentuhan, may mga tanungan kung anong ginawa sa kanila, panahon ng mga nagserbisyo sila sa militar. At yung kasi definition natin ng veterano ay hindi lang yung sumabak sa pangalawang digmaan. Meron rin po tayong mga veteranong nag-serbisyo sa Korean War. Meron rin po sa Vietnam. At sa kasulukuyang mga laban natin doon sa mga taong gustong agawin ang ating kalayaan at kasalinlan. So, madami pa po tayong mga ilang mga programa libreng sakay ng mga veterano at isang kasama sa MRT3 at LRT2 from April 5 po yun hanggang April 11. No? Pumayag po yung mga LRT and MRT management magbigay ng libreng sakay, parang respeto rin at paggalang sa mga veterano. Sa pakita lang po yung ID nila, kasakay sila. Tsaka +1, may kasama kasi syempre Opo, may edad na po sila. may alalay. Oo. How about sa mismong araw ng Kagitingan po, Asek? Ano po yung ating magiging Ayun po aktibidad? ang pinakel ng ating selebrasyon. No? Itatawag natin Araw ng Kagitingan sa April 9. Dito po sa Mount Samat gagawin. No less than yung Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mamumuno ng itong wreath laying kasama po si Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., Secretary po ng National Defense at ang Ambassador ng United States at Ambassador po ng Japan at may mga ibang government officials po na attend dito. Okay, Asek, with that, thank you so much po. Alam ko masyado kayong abala ngayong araw kaya hindi na namin kayo iistorbuhin pa. Ingat po kayo sa inyong aktibidad ngayong araw. Mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat po. Sa mga